para po maging ganap na seaman ng isang individual po, may mga requirement po na kailangan siyang matugunan. Una po ay age requirement. Of course, kailangan po nasa legal age for work po siya. And additional po ay medical fitness. So, yun po ay doon sa certification, pero kung ang pag-uusapan po natin education and training, no po, depende rin po yung sa kung anong antas ng pagiging seaman ang kanyang gustong maging trabaho. Para po sa mga tinatawag nating support level officers, support level seafarers, kailangan po ay makakuha po sila ng basic training, yung tinatawag po dati na SOLAS, no po. And may mga nire-require po na additional training, halimbawa doon sa seafarers with designated security duties, kung bibigyan po siya ng security duties. Meron din po doon sa emergency first aid, nakasama na po yun doon sa kanyang basic training, personal survival, ano po. Pero isang package na lang po yun ngayon. At kung siya naman po ay magiging officer, kailangan po niyang makomply yung requirement po ng convention na STCW Convention na Education and Training, no po. Dito sa Pilipinas, tinatawag po natin yung requirement na education training na yon na Bachelor of Science in Marine Transportation para po sa mga deck officers at the support operational level, and doon naman po sa requirement sa engine, tinatawag po natin na Bachelor of Science in Marine Engineering po. So, either kumuha po siya ng BSMT or BSMARE, pagkatapos po ay kukunin niya yung mga ancillary training para po sa pagiging operational level officers. At halimbawa po, sa deck department, meron siyang additional na radio communications or GMDSS, Global Maritime Distress System, na kailangan niyang pag-aralan, no po. Sa engine department po ay mas streamline yung kanilang requirement, pero just the same, kailangan ma-comply po yung requirement ng basic training. Para po maging official, kailangan po nila ng medical emergency first aid, firefighting, and operations po ng survival crafts and rescue boats.